Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio call on the government to immediately establish a text helpline to rescue homeless street children. According to Marcos, it is important to rescue the street kids because they are the ones who are more susceptible to the disease, especially since it is feared that the Omicron variant could infect and spread faster than other variants. Marcos said the project is designed to encourage concerned citizens to inform appropriate authorities on the presence of children that need rescuing. Meanwhile, Senator Panfilo Lacson will push for the aggressive measures against COVID-19. In a statement, he said the government should implement aggressive mass testing, mass contact tracing, and mass booster shots, vaccination of minors, and tougher stance against violators. The senator also welcomed the move of other camps to halt their political gatherings and public activities amid rising COVID-19 infections in the country. On her FB post, the Vice President Leni Robredo calls for volunteer medical professionals and non-medical support personnel to be part of the Bayanihan e-Consulta, the telemedicine response of her office on the COVID-19 pandemic. In another post, she announced that the OVP's swab cab operations will be at Quezon City Circle tomorrow, January 6. Those interested to avail the free antigen swab test need to pre-register. Manila Mayor Isko Moreno Domagoso will temporarily stop his campaign tour around the country to focus on saving people's lives first. Hayaan mo na yung kampanya, yung politika sa kanila na yan. Regalo ko na sa kanila yan. Okay na ako dito. Focus lang tayo. Mabuhay ang tao, panatag ang tao, maramdaman ng tao na may gobyerno. Ayun, masaya na ako doon. Ano naman yan destiny yan, Pat. Moreno said he wanted to prioritize addressing the rising COVID-19 infections, especially when Manila records an increase of cases from only around 70 to 90 cases before the holiday season to 990 on Tuesday. Senator Manny Pacquiao also has no reported activity today, but in a news release he said that to ensure transparency and accountability under his administration, he would require all government officials to waive their right under the bank's secrecy law, including immediate members of their family. Apart from signing the waiver, Pacquiao said that he would also allow publication of the statement of assets, liabilities, and net worth of all government officials except the details that may be deemed as a breach of their privacy and personal data. Sorry GMA material omission yon. Umabot po sa Court of Appeals at partially umabot pa po sa Korte Suprema yung kaso pero hindi nyo minention. Minimension nyo pa rin linyahan ni Attorney Teddy Te. Akala ko wala kayong kinikilingan, ba't nyo ginawa ito? Totoo, parang ganito lang po yan Sasabihin mo ba na kriminal si Louie Beltran dahil, natandaan nyo noon, dinimanda po ng libel ni Cory Aquino while she was still a sitting president Dinimanda niya ng libel si Louie Beltran, yung taga-Philippine Star, dahil sinulat ni Louie Beltran doon, nagtago daw siya sa ilalim ng kama, si Cory, noong 1989 na kudeta. Kinonvict po siya ng Regional Trial Court pero na-acquit din nung umabot na sa Korte Suprema. So ipipilit ba natin na convicted felon, convicted na kriminal si Louie Beltran kahit na binaliktad na, kahit na napawalang sala siya sa Korte Suprema? Ang pinapalito nyo kasi dito GMA, convicted si BBM sa failure to pay taxes. Samantala, acquitted naman siya sa Court of Appeals pa lang. Material omission yan GMA Tapos magtataka pa kayo kung ba't nabubuisit yung mga tao sa inyo. Sige lang. Susunod sa yapak ng ABS-CBN. Mali-mali naman Hindi ganito. Kailangan accuracy. Diyos ko naman GMA News. Marami po mga reporter ng GMA News na chill naman ako, love ko naman sila. Pero Miss Ana Felicia, kung gusto mong maging commentator, pay your dues muna. Get a big following, start your own organization, but if you want to be a news reporter, this is not how you write news. Dahil alam yon, parang top topic ito, yung tax evasion ni BBM na issue. Tapos yung susulat mo rito, kulang-kulang, sasabihin mo convicted ng RTC pero hindi mo sasabihin
na pinawalang sala ng Court of Appeals yung kanyang tax evasion part, yung tax evasion na kaso. So, tapos, pero, so nung una, akala ko baka kulang lang binasa mo. Pero nabasa mo pala na nag-submit pala siya ng BIR certification. Kailan ba lumabas yung na-acquit siya sa Section 50? In the middle ng dalawa. Step 1, pumutok yung balita via Attorney Tedite na convicted ng Regional Trial Court si BBM for non-filing ng ITR, 4 counts, at saka 4 counts ng basically tax evasion, non-payment of deficiency taxes. Pagkatapos nun, lumabas na pag-usapan na rin po na lumabas na rin po yung Court of Appeals decision na sinasabi na Section 45 lang siya na-convict, yung hindi pagpasa ng papel. Pero hindi siya na-convict dun sa hindi pagbabayad. Dahil gobyerno yung nagkamali nung pag-compute. Kasi pag nagkamali ang gobyerno, edi bayaran mo lang yung pagkakamali. Diba? Pero hindi mo sinama yon. Pero ang naisama mo, yung certification na nagbayad sa BIR. Girl, kargada itong balita mo na to. Kung gusto mong respetuhin ka ng tao, hindi ganito yung pagsusulat ng balita. Sinabi po, matapos daw po ng pagngangak ni Gadon, ang publiko, ito na naman tayo, walang kamatayan publiko, ay dumulog daw sa Supreme Court, pati na rin sa Integrated Bar of the Philippines, para disiplinahin si Gadon tungkol sa kanyang latest rant sa social media. The public, ito problema guys, pag sinabing the public, sino yung the public? GMA, sorry pag ganitong ka-touchy na topic, pahawakin nyo yung senior editor ninyo. Hindi yung isang field report, parang isang field reporter lang pinagsulat ninyo. Kasi sablay-sablay yung mga balita the public na naman. Sino si the public? Diba? Anybody can claim na the public. Ay sus, di ganyan. Insulto daw kay Robles at sa legal profession. Sino si the public? Diba? Ano ito? Biglang lumiwanag ang lahat, tapos biglang may lumitaw na ang tao, ang pangalan niya ay the public, ganon. O ganon. Alright, the court treated raw the matter ay isang formal disbarment complaint laban sa abogado in consideration dun sa mga previous na controversies involving Gadon. So, ewan ko it gives me for someone who reads the news every minute of every day, ang arrive sa akin nito ay isang reporter nagigil kay Gadon. Yun ang problema. Huwag kang magsusulat ng balita kung meron kang personal stake doon sa issue. Kasi mawawalan ka ng objectivity. Now, if you're just a commentator, editorial/opinion, okay lang sa akin na magka-opinion ka. Kaya lang, you don't pass off as news what is apparently opinion. Miss Baho, pakinggan mo to. Alright, sa kabilang banda, sinabihan din po ng Subkorte Suprema ang Office of the Bar Confidant na mag-submit po ng updated na list ng mga pending na administrative cases laban kay Gadon sa loob ng 10 araw ng pagkakatanggap nila ng Court en banc resolution. Bukod pa rito, ang Integrated Bar of the Philippines ay inatasan na mag-submit ng status report ng mga administrative cases laban sa kontrobersyal na abogado na gusto maging senador sa 2022. Noong 2019 daw, na-penalize na raw ng 3-month suspension ng SC due to a disbarment case, si Gadon. So, ang case daw ay nagmula sa mga statements na ginawa niya tungkol sa paggamit ng legal remedies na mabagal daw at kailangan doon, mahal daw, parang ganon. Mga malicious words daw he used against the adverse party. Nilapitan daw ng GMA News si Gadon para sa komento, pero hindi pa daw siya nagre-reply nung panahon na isinulat ito o pinublish itong So anyway, punta tayo dun sa Larry Gadon. Interesting to. Alam mo kasi, may point si Larry Gadon, may point din yung Supreme Court. So, himayin lang natin, ha? Okay, share screen window. Alright. Okay, so basahin muna natin yung balita ng GMA News. No?
Again, real-time Tagalog tayo para mas maintindihan ng lahat. Si Larry Gadon daw ay sinuspinde ng Supreme Court dahil sa viral video na nagpalaman ng mga pagmumura. Okay? Inatasan daw po ng Korte Suprema ang preventive suspension ni Attorney Larry Gadon tungkol sa viral video na nabalibag siya ng mga pagmumura laban sa journalist na si Raisa Robles. Ayon daw po sa Public Information Office ng Korte Suprema, yung preventive suspension daw po ni Gadon ay effective immediately at magtatagal hanggang i-lift, hanggang tapusin ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema, sinabihan din po si Gadon na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat madisbar kaugnay ng viral video. Sa isang resolusyon na inilabas noong Martes, binibigyan siya ng 10 araw para magpaliwanag. Yung video po ni Gadon noong December 15, 2021 ay nag-viral. Mukha daw siyang galit na galit kay Robles matapos sinabihan si Ferdinand Bongbong Marcos na tax evader. Si Marcos po ay convicted raw ng Regional Trial Court noong 105, Branch 105, noong 1995 for failure to file his income tax returns at failure daw ay GMA News, nakita ko ginawa nyo rito ha. Shady ang GMA News. Bakit? Tingnan mo Marcos was convicted by the QCRTC for failure to file ITR at failure daw to pay deficiency taxes. Kalokohan tong ginawa ng GMA News na to. Bakit? Kasi guys, yun pong conviction ng Quezon City RTC ay in-overturn ng Court of Appeals. Tinanggal po yung failure to pay corresponding deficiency taxes. Yun pong Quezon City RTC, kinonvict siya under sections 45 and 50 of the National Internal Revenue Code of 1977. Nung inapila po ito sa Court of Appeals, ang ginawa po ng Court of Appeals, in-uphold lang yung sa non-filing ng ITR. Pero, essentially, inacquit siya doon sa non-payment, sa conviction po sa non-payment. Kasi nga, ang issue po kung bakit may kulang po na parang nasa 6,000, 7,000 pesos yung binayaran na nabuwis po ni BBM noon, dahil mali po yung naging computation ng accounting department. Ang diferensya, hindi naman po niya maaayos yung mali na computation dahil po pinalayas po sila ng Pilipinas. Alright?